Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World. Yan mga kabombo, nasa linya na natin si Ma'am Rice Inalaw, ang Bombo International News Correspondent natin sa Portugal. Magandang umaga, Ma'am Rice. Ito po si Bombo Oliver Dacumus, kasama din natin si Bombo Laimi dito sa ating programang Good Morning Philippines. Kamusta po kayo, Ma'am Rice? Merry Christmas po. Hello, Bombo Oliver and Bombo Laimi. Magandang umaga dyan sa Bombo Dagupan, and belated Merry Christmas and advance Happy New Year din sa lahat. Yes, Ma'am. Ma'am Rice, kamustahin lang naman natin itong New Year, kasi nung nakaraan na interview namin kayo patungkol sa Christmas. Ano naman po yung ganap kapag New Year dyan po sa Portugal? Yes, Bombo Oliver. So, nung Christmas, kung yung buong family, intimate together, nag-celebrate inside the house. Ngayon naman, napaka-loud naman ng New Year kasi lahat ng mga tao halos nasa labas naman para panoorin yung fireworks. Every region sa mga malalaking city kasi yung mga malalakihang fireworks dito, and then may live band din, at after that we dine in din sa mismong event. Yes, ma'am. Ma'am, may kaibahan ba yung Christmas at New Year, lalo na sa mga sales ng mga binibili diyan po sa Portugal? Ano pong mas mababa ang presyo, Christmas o itong New Year po diyan? So, dito sa Portugal, bumababa yung presyo before the Christmas, Black Friday, and then tumataas ulit tuwing parang after Christmas. Pero tuwing Christmas, close pala yung mall. And then after nung Christmas, bumabagsak ulit. So, mas bumababa yung presyo sa mga boutiques tuwing before the New Year. Yes, ma'am. Ayun, ma'am, kasama natin si Bombo Laimi. Baka meron din katanungan patungkol dito sa New Year, dyan po sa Portugal. Ayan, maraming salamat, Bombo Oliver. And hello po sa inyo, Ma'am Rice, no? Mula po dyan sa Portugal. Since napag-uusapan na lamang din po natin, ito po nga pagsalubong din or way of celebration po ninyo sa New Year. Dito sa Pinas kasi, di ba, may mga theme na tinatawag po natin, like yung color coding man, or pag New Year, naka-polka dots po tayo. Pero dyan ba sa Portugal, ano din po yung mga napapansin po natin na mga madalas sinusuot, or may kulay din po ba tayo na sinusunod po ba dyan tuwing sasapit po ang bagong taon, Ma'am Rice? Yes, kasi sa atin very visible, Bombo Laimi, yung polka dots na sinusuot natin. Dito, naka-hide naman kasi ang swerte sa kanila, yung paniniwala nila is nagsusuot sila ng pag New Year, color blue naman na underwear. Yun yung pinaka-tradition nila dito. Okay. How about naman po sa mga menu or yung mga napagsasalu-saluhan din naman po natin dyan? Kasi dito, Christmas pa lang, umay na umay ka na sa lechon, sa spaghetti, sa salad, yung mga usual na kinakain natin. Pero dyan naman po sa Portugal, ma'am, ano naman po, eto po nga, mapabata or sa mga elders natin, talagang patok na patok sa mga kabahayan po natin dyan, ma'am. Yes, Mambolani. Actually, yung food nila, same lang nung Christmas. So, bacalhau din, meron din silang goat. And para kung sa Christmas, hindi sila masyado ma-cheese and sweet ham. So, pag New Year, meron sila mga different kinds of cheeses na inaano nila, combine nila sa wine nila. Kasi pagka dito traditional sa New Year, talagang nagtotoast sila ng sparkling wine and champagne. Usually gawa din sa Portugal. So, pride nila dito yung mga sparkling wine nila. Yes, ma'am. Ma'am, dyan sa Portugal, uso ba yung bentahan ng paputok? Kasi dito sa Pilipinas, kaliwat kanan na sa mga LGU, yung mga paputok. May mga pinapayagan ba ng Portuguese ang paputok dyan po sa inyong bansang kinaroroonan? So dito ang Bombo Oliver, sana mai-implicate din dyan sa Philippines. Bawal dito yung privately, individually na magpaputok for the safety of for mga Portuguese or yung mga tao dito. So yung mga municipalities kasi every event or New Year, most especially, nagpo-provide talaga sila ng malalaking para sa lahat ng tao, ng malaking fireworks. So kaya lahat nasa labas para mag-celebrate together. And dito ang ganda kasi ng fireworks along coastal kami ng Atlantic. So ang reflection ng fireworks napakaganda. Yes, ma'am. Yung mga turotot, ma'am, sa mga baratilyo, kung may tawag din dyan sa inyo, sa Portugal, may mga ganun din po ba? Mga turotot, ma'am. Dito,
Yes, Ma'am Olive, dito ang iniingay naman nila sa mga rural areas naman, yung mga pot tsaka pan, pinapatunog din nila, yun yung pinakaingay nila. Oo. Sa mga kids, meron din minsan, meron din silang gano'n na parang whistle sa mga kids. Pero more on sa rural areas. Yes, ma'am. So, iba-iba. Depende sa area na inyong kinaroroonan. Diyan sa city, ma'am, wala kayong nakikitang bentahan ng mga turoto at mga ganun. Dito parang wala. Parang kasi dito, parang bawal magingay sa neighborhood kasi kailangan pumunta dun sa talaga, sa pinaka-center. Para nag-ingay yung band. May live band sila. So, yun yung maingay dito. Okay. Free din para sa lahat. Yes, ma'am. Okay. Ma'am Rice, ano po yung nagsisilbi po nating indication po dyan tuwing holiday season? Kumbaga parang hudyata na mararamdaman na po ng mga residente, mga tao po dyan na New Year na or holiday season na. Ano po yung mga ambience, papaano po natin ma-describe yung pagiging aligaga ba? Ito po mga kababayan po natin or mga tao dyan. Kamusta, Ma'am Rice? Yeah, so I think yun yung difference sa Philippines. Parang kahit nasa loob ka ng bahay, everywhere, makifeel mo. Dito, ang quiet lang ng neighborhood. Kaya lumalabas kami. So, the moment na lumabas ka sa center, doon mo pa lang talaga makifeel na, ay, New Year na, ay, may event, may fireworks pala. Pero sa neighborhood, parang napakatahimik lang talaga. So, yun yung difference ng Philippines. Opo. Ma'am, dyan sa inyong kinaroroonan sa Portugal, sa mga market ninyo, ma'am, kapag ganito, malapit-lapit na yung New Year, yung mga handaan, mga 31 or 30, ganitong mga time, marami na bang mga tao sa mga market na mga bumibili or maaga-aga silang bumibili, ma'am, at wala masyadong problema sa siksikan dyan sa market po ninyo? Sa market and malls, siksikan din. So, mahirap yung parking ang hirap maghanap. And siksikan din, punuan din sila dito tuwing bago mag-New Year. Syempre kasi dito parang kailangan mong, especially yung mga mahilig sa sweets, so parang umorder sila ahead of time bago mag-New Year or mag-Christmas dun sa mga bakery. So, siksikan din tulad din sa atin. Yes, ma'am. Ma'am, ano yung mga produkto na tumataas usually kapag ganitong New Year dyan po sa Portugal? Kasi dito sa Pilipinas, prutas, tumataas ng presyo natin, karne ng baboy at manok. Dyan, ma'am, sa Portugal, ano po yung napapansin nating tumataas ang presyo kapag ganitong holiday season natin? Yeah, so we're very lucky. Lahat halos dito bumabagsak talaga yung presyo. Except sa isa, sa bacalhau, yung traditional nila na food. Yun lang yung tumataas doon. So yung ibang hindi maka-afford ng yung pinakabuo. So parang in part lang yung in-order nila kasi sobrang mahal ng bacalhau tuwing Christmas tsaka New Year. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, meron din ba or uso din ba dyan sa Portugal yung New Year's countdown? Kasi 'di ba dito sa Pinas, aside sa mga paputok, mga paingay or pagnood din po ng mga fireworks display, talagang inaabangan po natin alas 12 ng hating gabi, inaabangan yan. Dyan po sa Portugal, may mga ganyan din po bang ganap, Ma'am Rice? Yes, Mabulaimi, along with the live band, tsaka yung fireworks, lahat kami nagka-countdown together. So, yun yung pinaka-highlight, actually, ito yung countdown before the fireworks. Same din dun sa atin. Yes, ma'am. Ma'am, uso din po ba dyan yung mga tumatalon-talon kapag kapag New Year, pampatangkad ng mga Portuguese? So, kung sa atin tumatalon-talon tayo, dito ano naman sa kanila, hindi pampatangkad, so more on parang para umangat or umangat yung life nila the whole year. Yung left foot nila, hinahakbang nila yung sa chair. Para maging okay yung nila or maging prosperous yung buong taon nila. Yes. Ma'am Rice, tuwing holiday ba dyan, meron din ba kayong mga kumbaga parang dito sa Pinas may Santa Claus, may reindeer, yun bang indication ba na ay Christmas na, ay holiday season na? Diyan ba meron din ba tayong mga elves, meron din ba tayong mga Santa Claus, na pinaniniwalaan, or especially pang-akit din po natin sa mga kids, yung nagsasabit din po ng mga socks, di ba? Or yung mga medyas sa pintuan. Kumusta po yung mga ginagawa naman po natin dyan, Ma'am Rice? Yes, so Molay, dito so before kasi traditionally, before the Christmas or yung buong December hanggang January, yung pinaka-address nativity scenes, which is yung pinaka-star nila is yung crib or yung Belen sa atin ni Jesus Christ, yung Holy Trinity. But along with that,
kasama doon yung mga, parang yung mga traditional nila, yung mga miniatures na mga Portuguese na pinapakita nila yung tradition nila. Pero ngayon kasi, parang blend na rin ng culture. So dito ganun din, meron silang Wonderland na doon yung malaking Christmas Santa Claus and mga Christmas villages din. So mix na rin siya ng culture ng Western tsaka ng Portuguese din. Yes, ma'am. Ma'am, sa tagal niyo dyan sa Portugal, ano po yung mga bagay na na-realize nyo, lalo na kapag ganitong mga New Year? Ano po yung mga naiisip ninyo, mga realization sa buhay, dito po sa inyong pag-stay dyan sa Portugal? Yes, same with everyone. Which is more on for me pag New Year, syempre self-evaluate ako or nagkaroon ako ng reflection din for myself first. So dito sila parang more ano din sila sa mga anong tawag doon, mental health awareness dito sa Portugal. So encourage kami na mag-evaluate for kung ano yung mga magandang nagawa natin for the past year na pwede nating baguhin for the next year then, and then we reflect naman sa lesson na mali-learn natin. And syempre dito sila parang 80 to 90% Catholic sila, they believe in Jesus Christ. So it's like parang they value yung three kings. So parang they always like believe na same dun sa three kings na may nakikitang may nag-guide nung star papunta kay Christ. So they wish din or they believe din na there's always a light na nag-guide sa atin tuwing New Year papunta dun sa magandang opportunity and of course sa chances and miracle din kung nagkaroon ka ng fall short the past year, dito yung chance mo naman na magkaroon ng magandang choices sa life mo dun sa magandang direction din papunta sa prosperity din. So, naniniwala din sila sa ganun. So, ang ganda din ng belief nila about that. And siguro, Ma'am Rice, from your end, kung ikaw po ang papapiliin na holiday season dito sa Pinas or holiday dyan po sa may Portugal, and ano naman po yung New Year's resolution po ninyo na pwede po ninyong ma-share sa mga viewers and listeners natin, Ma'am. Go ahead po. Yes, so kung tatanungin ako parang few years ago, sabi ko parang pipiliin ko pareho. Pero ngayon sobrang miss ko na kasi yung Philippines. Feeling ko yung Philippines kasi na-realize ko na sa atin pa rin yung pinakamasaya talaga na New Year tsaka Christmas. Sa totoo lang. Because syempre nandiyan yung family ko at the same time yung pagkain, iba pa rin sa atin. Napakabongga pa rin. And syempre yung New Year resolution ko siguro, I think, ngayon siguro, syempre nagmamature na tayo, medyo magiging focus siguro ako dun sa mga things na nagmamatter most sa akin, which is relationship with family din, with friends. At the same time siguro yung maging more grateful din ako sa mga, hindi lang sa good things, even sa bad things na I believe naman may reason naman ang lahat. So I think more on gratitude din and focus dun sa nagmamatter most sa life. Good intention. Yes, ma'am. Ma'am, siguro panghuli na lang, paano natin babanggitin ang Happy New Year sa salitang Portugal, ma'am? Portuguese. Yeah, dito, Happy New Year, Feliz Ano Novo. Ayan. So, ayan ma'am, at maraming salamat Ma'am Rice sa inyong oras at nakapanayam namin kayo patungkol sa New Year po dyan sa Portugal. Mag-ingat po kayo dyan, ma'am. God bless po. At belated Merry Christmas in advance. Happy New Year, Ma'am Rice. Maraming salamat, Bombo Oliver and Bombo Laimi and Bombo Radyo Dagupan. Again, mula sa bansang Portugal, this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.